asawa at anak ka na pero mukha ka pa ring dalagang virgin. Biro ni Yvonne ng kanyang kaibigan. Nasa isang coffee shop sila at napagdesisyonang magkita bilang bonding nilang magkaibigan. Baliw, bolera ka pa rin talaga. Natatawa niyang tugon sa kaibigan. Inirapan naman siya ng kaibigan. Anong bolera doon? Totoo naman eh. Maganda ka pa rin at sexy. Walang kupas. Kaya kapag yung asawa mo naghanap ng ibang putahe? Ewan ko na lang talaga. Hindi yun maghahanap. Kalmadong sagot ni Yvonne bago ngumiti. May tiwala siya sa asawa kaya alam niyang hindi siya nito lolokohin. Sana nga, friend. Napapatangong sagot ng kanyang kaibigan. Nang matapos silang magkape at magkwentuhan ay saka napagdesisyonan ni Yvonne na umuwi na dahil marahil ay hinahanap na siya ng kanyang anak. Kumusta mo ako sa super cute kong inaanak ha? Pasabi sa Pasko na lang yung regalo ko. Biro ng kaibigan ni Yvonne sa kanya na siyang ikinatawa niya bago pumasok sa sariling sasakyan at nagmaneho paalis upang umuwi sa kanilang bahay. Nang makarating siya ay naabutan niya ang anak na umiiyak habang nakaupo sa sofa. Hindi mapatahan ng kanyang yaya. Agad itong nilapitan ni Yvonne at inalo ang anak. Sweetheart, andito na si Mami. Shh! Pagpapatahan niya sa anak at kinarga. Why are you crying, baby? Marahan niyang tanong habang marahang hinahagod sa likod ang anak. Magdadalawang taon pa lamang ang anak niya kaya hindi pa niya gustong magtrabaho para makapag-focus sa pag-aalaga dito. Saglit lang naman siyang nawala at ito ay umiiyak na. Ngumiti siya at hinalika ng anak sa noo bago binalingan ng tingin ng yaya nito. Yaya! Wala pa ba si Jeff? Tanong ni Yvonne. Umiling ang katulong sa kanya. Wala pa po, ma'am. Magalang nitong sagot sa kanya. Napakunot ang noo ni Yvonne dahil doon. Bago mag-6 ng gabi ay narito na yon galing trabaho. Ngunit tila bakit mahuhuli ito ng uwi ngayon. Nang tumahan na ang anak niya ay hinayaan niya muna itong maglaro kasama ang yaya nito. Si Yvonne naman ay tumayo at bahagyang lumayo para tawagan ng asawa. Nakailang ring na ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Napabuntong hininga siya dahil hanggang sa mamatay ang ring ay hindi pa rin ito sinasagot ang tawag niya. Inulit pa niya ng ilang beses ngunit hindi pa rin ito sinasagot. Muli siyang napahugot ng malalim na buntong hininga bago bumalik sa pwesto ng anak at siya naman ang nakipaggulitan dito. Ilang saglit lang ay may narinig na siyang sasakyan. Marahil ay ito na ang asawa niya. Hindi siya tumayo upang salubungin ito kagaya ng dati niyang ginagawa. Nanatili siyang nakaupo sa sofa habang nililibang ang anak. Nang bumukas ang main door ay iniluwa nito si Jeff. Ang coat nito ay nakasampay sa braso at tanging white long sleeve ang pang-itaas na nakatupi hanggang siko ang manggas. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. I'm sorry, Han. Hindi ko nasagot. Nasa daan na kasi ako noon at low battery na rin ako. Next time, mag-text ka naman. Sabi niya, magbihis ka na. Magluluto na ako ng hapunan. Do you want me to cook instead? Ako na lang. Suwestyon ni Jeff sa kanya na siyang ikinangiti niya. Pagod ka. Ako na lang. Ikaw na magbantay dito kay Jiro. Tukoy niya sa anak nila. You sure? I can help you habang binabantayan ng anak natin. Muling sabi sa kanya ni Jeff. Ngumiti siya. Hindi pa rin nagbabago ang asawa niya. Kagaya pa rin ito ng dati na sinisiguro na hindi sila napapabayaan ng anak niya. Ikaw nang bahala sa anak natin. Ako naman ang bahala sa pagluluto. Anong gusto mong ulam? Tanong ni Yvonne nang may ngiti. Alam mo ang paborito ko. Tugon ni Jeff na bahagyang tinaas baba ang parehong kilay na siyang ikinailing na lamang ni Yvonne. Ang paborito nito ay adobo at sinigang. Kaya yon ang iluluto niya. Ipine-prepare niya ang mga sangkap na gagamitin bago nagsimulang lutuin ang karne ng manok para sa adobo at baboy para sa sinigang. Nang matapos magluto ay inutusan na niya ang katulong para ihanda ang mga niluto niya sa hapag para makakain na sila. Siya naman ay lumabas ng kusina para puntahan ang mag-ama. Naabutan niya ang dalawa na nasa sala na parehong tulog. Nakasandal ang likod ni Jeff sa sofa habang ang anak nila ay nakasandal sa dibdib ng kanyang anak. Nakatulog ka kahintay sa kanya. Napangiti siya at lumapit sa dalawa.
Hinalikan niya sa pisngi ang anak at hinalikan niya naman sa labi ang asawa, dahilan para magising ito. Sinalubong niya ito ng may ngiti sa labi. Bangon na! Handa na ang pagkain! Kakain na tayo! Sabi ni Yvonne bago mahinang tinapik-tapik ang pisngi ng kanyang anak para magising. Let's eat na baby! Anya sa anak nang magising ito. Pupungay-pungay ang mga mata nitong nakatingin sa kanya bago nagpakarga. Napangiti siya at kinarga ang anak. Sabay silang naglakad papuntang dining area habang nakapulupot sa kanyang bewang ang isang braso ni Jeff. Ako na magpapakain. Kumain ka na. Sabi nito sa kanya. Ako na, para makakain ka na. Tanggi ni Yvonne ngunit sa huli ay ang asawa niya ang nanalo. Ito ang nagpapakain sa kanilang anak. Nang tapos ng kumain ng anak ay sa kanya tinawag ang yaya nito para ito muna ang mag-alaga. Para sunod naman silang kakain ni Jeff. Kumusta naman sa trabaho mo? Tanong ni Yvonne sa kalagitnaan ng pagkain. Saglit namang tumigil si Jeff. Maayos naman. May kaunting problema pero naayos kagaya ng dati. Napatango siya bago pinagpatuloy ang pagkain. Ano sa tingin mo, Han? Bumalik na kaya ako sa company ni na Dad kapag 2 years old na si Jiro? Tanong ni Yvonne sa asawang si Jeff. Pagmamay-ari ng magulang ni Yvonne ang isa sa mga sikat na kumpanya mula sa mayamang pamilya si Yvonne. Iniwan niya ito para kay Jeff at naibibigay naman ito ang pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya masasabi niya na tama lang ang desisyon niya at hindi nila kailangan ng pera ng mga magulang nila. Sa una ay hindi pumahayag ang mga magulang ni Yvonne kay Jeff, ngunit dahil sa labis nilang pagmamahal ay napapayag din niya ang mga magulang. Honey, napag-usapan na natin to. Ayoko magtatrabaho ka. Seryoso ngunit kalmadong tugon Jeff sa kanya. Gusto ni Jeff na manatili lang si Yvonne sa kanilang bahay para mag-alaga sa anak nila. Siloso din ito at iniisip nito na kapag meron siyang trabaho ay baka makahanap siya ng ibang lalaki. Maraming kaagaw si Jeff kay Yvonne dati. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang kagaya nito? Maganda, maputi, mataas ang height at may magandang hubog ng pangangatawan. Halos nasa kanya na ang lahat ng gusto ng isang lalaki. Gusto sana kitang matulungan sa expenses dito sa bahay, sabi ni Yvonne. Honey, hayaan mo ako magsustento para sa pamilya natin. Tugon ni Jeff at nginitian siya ng magaan. Katatapos lang maligo ni Yvonne at naabutan niyang abala si Jeff sa laptop nito. Tumabi siya sa upo nito sa kama. Hey Han, anong ginagawa mo? Tanong niya ngunit isinara din agad ni Jeff ang laptop. Mukhang tapos na sa ginagawa. I just check on something. Sabi nito at hinapit siya para mas magkalapit sila. Bahagyang inamoy-amoy ni Jeff ang leeg ni Yvonne na siyang ikinapikit naman ng mga mata nito. Jeff! Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Mahinang tanong nito bago siya sunggaban ng halik. Bahagyang nagulat si Yvonne ngunit agad ring nakabawi at tinugon ang halik sa kanya ni Jeff. Namalaya na lamang ni Yvonne ang sariling nakahiga sa kama at nasa ibabaw niya ang asawa habang parehong wala ng saplot sa katawan. Normal na ginagawa ng mag-asawa. Kinaumagahan ay nagising si Yvonne ay bihis na ang kanyang asawa. Handa na ito sa pagpasok sa trabaho. Good morning. Bati ni Jeff sa kanya bago ito lumapit sa pwesto ni Yvonne para halikan siya sa noo at labi. Good morning. Tugong bati naman ni Yvonne sa asawa. Ang aga mo ngayon ah. Puna niya at inayos ang necktie nito. Kailangan, honey. Tugon naman ni Jeff. Tumango si Yvonne bago tumayo. May nakahanda na bang umagahan mo? Tanong niya. Katulong na ang naganda. Napakain na rin niya si Jiro. Sagot sa kanya ni Jeff na ikinahinga niya ng maluwag. Let's go. Mag-almusal na tayo. Maligo muna ako saglit. Susunod ako sa baba. Nakangiting sabi niya. Gusto niyang maligo dahil na rin sa nangyari kagabi. Malagkit sa ibabang parte niya. Okay, sumunod ka pagkatapos ah. Sabay tayo. Bilin sa kanya ni Jeff bago lumabas sa kanilang silid. Siya naman ay dali-daling pumasok sa banyo para maligo at magbihis. Saglitan lang yun dahil ayaw niyang maghintay ang asawa. Pagbaba ng hagdan ay nagtungo siya sa dining. Kain na tayo. Masiglang sabi niya at umupo sa tabing upuan ng asawa.
Nagsimula silang kumain ng agahan na tahimik hanggang sila ay matapos. Habang nagsisipilyo si Jeff ay siya namang mabilis na kilos ni Yvonne para ipaghanda ito ng babaunin para sa tanghalian ng asawa. Han! Tawag ni Yvonne sa asawa bago inabot ang paper bag na may lamang tanghalian. Tinanggap naman ito ni Jeff bago siya hinalikan sa labi. Thank you. Alis na ako Ang anak natin. Mag-ingat kayo. Bili nito sa kanya. Pabirong sumaludo naman si Yvonne nang nakangiti. Ako nang bahala! Ingat! Paalam niya. Nang tuluyang makaalis ang asawa ay malalim na lamang na napabuntong hininga si Yvonne. May iwan na naman siya sa kanilang bahay kasama ang anak nila. Baby, come here to mommy. Pagkausap niya sa anak bago kinarga. Saan mo gustong pumunta? Wala si daddy Maboboard tayo dito sa bahay. Humagikik ang anak niya. Oh, mami! Medyo utal na sabi ng kanyang anak dahil medyo bulol pa itong magsalita. Okay, as you say baby. Masiglang sabi naman ni Yvonne sa anak. Naboboard na rin si Yvonne kakastay sa bahay. Mabuti pang lumabas na lang muna sila ng anak niya at bumili ng mga dapat bilhin o kaya naman ay mamasyal. Nang matapos niyang magbihis at bihisa ng anak, ay siya naman niyang tinawag ang driver nila. Isinama rin niya ang yaya ng anak para may katulong siya. Excited ang anak niya dahil naglilikot na ito sa kandungan niya habang nakatingin sa bintana. 6 unang beses lumabas. Mahigit 15 minuto ang itinagal ng biyahe bago sila nakarating sa destinasyon. Agad silang pinagbuksan ng gate nang makilala siya ng guard. Nang makababa sila ng sasakyan ay tumambad kay Yvonne ang pamilyar na mansyon na siyang ikinangiti niya. Baby, this is our house too. Nakangiting sabi niya sa anak. House? Tanong ng anak na siyang ikinatango niya bago sa pumasok sa loob ng mansyon. Naku po ma'am! Napatingin si Yvonne sa isa sa mga katulong ng kanilang mansyon nang marinig yun. Ma'am Yvonne, hindi po kayo nagsabing dadalaw kayo. Animong nababahalang sabi ng matandang katulong. Ngumiti si Yvonne. Biglaan lang po. Nasaan po si na mami? Tanong niya. Nasa taas ang mami mo ma'am. Magalang na sabi sa kanya. Tatawagin ko lang po at ano po bang gusto niyo makain? Ipaghahanda po namin kayo. Titingnan ni Yvonne ang anak. What do you want baby? Ice cream! Agad na tugon ng anak. Nabulol sa huling sinabi nito. Yaya, give him yogurt ice cream. Nakangiting baling ni Yvonne sa katulong. Umupo muna sila sa sofa habang hinihintay ang ina niya. Ilang saglit lang ay napaangat siya ng tingin nang marinig ang boses ng kanyang ina. What brings you here, Yvonne? Tanong ng nanay niya. Tumayo siya at hinayaan ng anak na kumain ng ice cream habang inaalalayan ng yaya nito. Hinalikan niya ang ina sa pisngi. Mom, bumisita lang ako. Really? Baka naman nag-aaway kayo ng asawa mo. Did he hurt you? Nagdududang tanong ng ina ni Yvonne sa kanya. Umiling si Yvonne ng may ngiti. Hindi kami nag-aaway ma. Hindi niya rin ako sinaktan. Okay, as you say so. Mabuti pumunta ka. Namiss ko ang apo kong napaka-cute. Ang masungit na aura ng kanyang ina ay napalitan ng ngiti, lalo na nang lumapit ito sa anak niya. Natawa na lang si Yvonne habang pinapanood ang ina niya at ang anak na ngayon ay nagkukulitan na. Idinamay pa ang ice cream. Mabuti naman dahil kahit papaano ay nalilibang ang anak niya. Kasama ang ina niya ay nagpunta sila ni Yvonne sa mall para mag-shopping at grocery na rin dahil paubos na rin kasi ang stocks nila sa bahay. Lola! Matinis na tawag ng anak niya sa ina nito. Ito ang may karga sa anak ni Yvonne habang nasa grocery sila ng mall. Chocolates? Nakangusong sabi nito. Jiro, you're not allowed to eat lots of chocolates. May chocolate ka sa bahay. Sita niya sa anak na mas ikinahaba ng nguso nito. Yvonne, just let your son. Pagkampi naman ng ina niya sa apo nito na ikinatampal na lamang ni Yvonne sa sariling noo. Nang sa wakas ay natapos sila mag-grocery, ay siya namang pag-shopping ang isinunod nila. Spoil na spoil ang anak niya sa lola nito. Nang makauwi sila sa sariling bahay ay hindi na nila kasama ang ina ni Yvonne. Mukhang napagod ang anak dahil habang karga niya ito ay mahimbing na ang tulog nito.
Hindi niya namalaya ng oras dahil sa pagbisita at pamamasyal nila. Dinala niya ang anak sa kwarto nila at nilinisan ang madungis nitong muka dahil sa mga kinain pagkatapos ay binihisan. Hinayaan niya ang anak na mahimbing na natutulog bago lumbas ng kwarto para pumunta sa kusina. Kailangan niya nang magluto dahil anumang oras ay darating na ang asawa niya. Naghalongkat siya ng pwedeng lutuin sa mga pinamili nila at nang makapili na ay isinuot niya na ang apron. "Ma'am Yvonne, tulungan ko na po kayo?" Tanong ng katulong sa kanya. "Hindi na po manang, kaya ko na po to." Nakangiting sagot niya. "Gusto ko pang mas madami ng asawa kong pagmamahal ko sa pamamagitan ng luto ko." Natatawang sabi niya. "Kayo talaga ma'am, paniguradong di kayo iiwan ni sir. Sa ganda niyong yan at ang bait, at syempre masarap pang magluto." Pakikisabay ng katulong sa kanya na ikinailing na lamang niya. Nang matapos siyang magluto ng ulam ay napangiti siya. Ang bango! Mahinang usal ni Yvonne sa sarili. Ngayon na lang uli siya nakapagluto ng bulalo. Dahil hindi pa siya nakapagluto ng kanin ay isinalang na niya ito at iniwang panandalian para i-check ang anak niyang nasa kwarto nila. Saktong pagdating nila ay gising na pala ang anak niya na mukhang papaiyak na sana dahil hindi siya nito nakita. Agad niya itong kinarga bago sila lumabas ng kwarto para bumaba. Ay mom! Natigilan si Yvonne nang marinig ang boses na yon. Pagkababa ay sumalubong sa kanya si Jeff. Agad na ibinuka ng anak nila ang dalawa nitong braso para magpakarga sa ama nito. "Daddy!" May pagbulol sa sabi nito sa ama. "Nakapagluto na ako ng hapunan. Nagugutom ka na ba?" Tanong niya sa asawa. Hindi pa naman. Sabi nito bago umupo sa sofa habang karga ang anak nila. Kumusta naman ang araw ng baby ko? Tanong ni Jeff sa anak. "Lola!" Tugon naman ni Jiro sa ama, dahilan para mapatingin si Jeff sa kanya. "Bumisita kami kina mommy. Pagkatapos ay naggrocery kami. Isinama ko si Jiro para naman maaliw." Sabi ni Yvonne. Tumango si Jeff. Sa susunod ay sasabihin mo sa akin. Sabi nito na ikinatango niya. "Sorry Han." Anya at tumabi ng upo dito para yakapin ang mag-ama niya. "I miss you honey." Bulong niya. I miss you more, honey. Tugon ni Jeff at gamit ang isang braso nito ay niyakap sila ng anak niya. Napangiti na lang si Yvonne. Sana ay palagi na lang ganito. Sa sumunod na araw ay walang pasok si Jeff dahilan para magkaroon sila ng pagkakataon para magbanding. Nagpunta sila sa amusement park na siyang ikinatuwa ng anak nila. Thank you, honey. Bulong nito habang pinapanood si Jiro na ngayon ay masayang naglalaro kasama ang yaya nito. "For what?" Tanong ni Yvonne. Kasi kontento ka sa kaya kong ibigay sa'yo. Thank you for accepting and loving me. Sabi nito sa kanya na siyang ikinangiti ni Yvonne. "Honey, palagi akong kontento pagdating sa'yo dahil mahal kita at tanggap kita." Nakangiting tugon niya. Akmang hahalikan na siya ni Jeff nang marinig nilang sigaw ng anak. "Daddy! Horse!" Sigaw nito sabay turo sa carousel. Natawa si Yvonne nang makita ang nakasimangot na mukha ni Jeff dahil sa sinabi ng anak. Later, honey. Sabi nito sa kanya bago nilapitan ang anak at kinarga bago sila pumunta sa sinasabi ng anak. Gabi na nang makauwi sila sa bahay. Sa labas na sila naghapunan dahil magtatagal kung magluluto pa pagkarating. Ang anak nila ay mahimbing ang tulog sa balikat ni Jeff. Nag-i-enjoy ito ng gusto at mukhang napagod talaga. Kinuha ni Yvonne ang anak kay Jeff bago bihisan nito ng pantulog. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Yvonne na maligo dahil halos buong araw silang nasa labas. Kinuha niya ang bathrobe bago pumasok sa loob ng banyo para maligo. Binuksan niya ang shower matapos matanggal ang lahat ng suot. Hinayaan niya ang tubig sa shower na mabasa siya. Nagbibigay ito ng relaxation sa kanya. Natigilan siya nang bumukas ang glass door ng shower room at iniluwa nito ang wala ring saplot na asawa. You forgot to lock, honey. Nakangising sabi nito sa kanya bago tumabi. At sinamantala mo naman. Kunwaring galit niyang sabi. Yeah, pagkakataon ko. Natatawang tugon ni Jeff sa kanya. Walang sere-seremonyang hinalikan siya nito sa labi
at ang dila nito ay animong may hinahanap sa bibig niya bago bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Ang kamay ni Jeff ay bumaba sa kanyang dibdib bago marahang minasahe yun dahilan para mahina siyang mapadaing. Nagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang sa matapos na sila sa paliligo at nagbihis ay lumabas na sila ng banyo. Mahimbing pa rin ang tulog ng kanilang anak. Mabuti na lang at hindi ito nagising. Han! Tawag ni Yvonne sa asawa. Pareho silang nakahiga sa kama. Nakauna ng ulo ni Yvonne sa matipunong braso ni Jeff. Tugon naman ito sa kanya. Have you ever think of cheating on me? Wala sa sariling tanong niya. Saglit na natigilan si Jeff kaya bahagya niya itong nilingon. Why did you suddenly ask? Saan mo ba nakuha yan? Tanong sa kanya ng asawa. Bumuntong hininga siya at niyakap ang bewang ng asawa. Napanood ko lang sa isang TV show about relationship and love. And? Tanong pa ni Jeff. Suddenly, naisip ko yon. Na baka minsan sa buhay mo, naisip mong mababae. Mababang boses na sabi ni Yvonne sa asawa. Pagkaraan ay wala siyang nakuhang tugon mula dito. Nang lingunin ito muli ni Yvonne ay natutulog na. Napabuntong hininga na lang siya at umayos ng higa. Sana nga ay hindi dumating sa punto na humanap ito ng iba. Kinaumagahan, nang makaalis si Jeff para pumasok sa trabaho ay siya namang pagdating ng ina ni Yvonne sa kanilang bahay. Ito mismo ang nagpresenta na tutulong sa birthday preparation ng anak ng apo nito. Half day lang ang pasok ni Jeff dahil ngayon ang kaarawan ng kanilang anak. Sinabihan rin niya ito na imbitahin ng iba pa nitong mga katrabaho. Ang mga pagkain ay ang ina ni Yvonne ang bahala. Ang decoration naman ay naghanap pa sila ng gagawa ngunit katulong pa rin doon si Yvonne. At sa iba pang dapat ayusin ay si Yvonne din ang umasikaso at sinisiguradong maayos na magagawa ng lahat ang dapat gawin. Ang anak niya ay kasama ng yaya nito, pansamantalang naglilibang habang abala silang lahat sa pagpe-prepare. 2 taon na ang anak niya at gusto niya na sa bawat birthday nito ay maging memorable. Magla-lunch na nang matapos sila sa preparasyon. Tagaktak ang pawis ni Yvonne kahit pa may aircon sila. Ang anak niya ay nabihisa na rin ng yaya nito. Anak, Yvonne, ikaw naman na mag-ayos. Nakangiwing sabi sa kanya ng ina. Parating na mga bisita. Tumango si Yvonne sa ina. Mommy, ikaw na munang bahala pati sa anak ko. Paalam niya bago umalis at umakyat sa pangalawang palapag ng kanilang bahay. Naligo siya at nagbihis ng isang floral maxi dress na humapit sa kanyang katawan. Naglagay lang siya ng light makeup at binlower ang buhok sa kahinayaan nitong nakalugay. Tiningnan niya ang refleksyon sa salamin at nang makontento ay saka na siya lumabas. Ginanap sa garden nila ang party, katabi lang ito ng swimming pool area. May mga bata ring dumalo na anak ng mga kakilala nila. Nagsisidatingan na ang mga bisita nila ngunit wala pa rin ang asawa niya. Niningitian at binabati niya ang mga nakakasalamuha at binabati siya nito. Mommy! Tawag ng anak niya, kumawala sa hawak ng yaya nito bago patakbong lumapit sa kanya. Hey baby, baka madapa ka! Saway niya sa anak na di pinakinggan. Look, Mommy! Oh! Sabi nito sabay pakita sa kanya ng black card. Nanlaki ang mga mata ni Yvonne at agad na pinantayan ng anak. Saan mo ito nakuha? Who gave this to you? Tanong niya. Lolo! Nakangusong tugon ng anak na ikinabuntong hininga niya nang mag-angat siya ng tingin. Nakasalubong niya ng tingin ng ama. Okay, let me tago this muna, okay? Just enjoy your party muna. Pagkausap niya sa anak na ikinatangulang nito bago masayang umalis at nakilaro sa ibang bata. Si Yvonne naman ay lumapit sa ama. Dad, bakit mo binigyan ng black card ang anak ko? Paano kung masanay yan? Ang bata niya pa, wala pa siyang paggagastusan, Dad. Just keep it. Seryosong tugon ng ama at hinaplos ang buhok niya. Hindi naman niya mag-expire. Natawa siya sa sinabi nito. Kapareho nito ang mama niya. Parehong ini-spoil ang anak niya. Natigilan silang mag-ama nang matanaw na niya ang asawa. May mga kasama ito. Marahil ay ito ang mga katrabaho. Napangiti si Yvonne at kumaway sa asawa. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Hey Han,
Bungad ni Jeff bago bumaling sa ama ni Yvonne. Good afternoon, Dad. Good afternoon. Tipid na tugon ng ama ni Yvonne bago magpaalam at umalis para lumapit sa ina niya. Han, sila mga workmates ko. Sabi ni Jeff tukoy sa mga kasamahan. Tumingin naman si Yvonne sa mga kasama ng asawa bago ngumiti. Hi, I'm Yvonne, Jeff's husband. Salamat sa pagpunta ha. Nakangiti niyang sabi bago nakipagkamay. Salamat sa pag-imbita, ma'am. Magalang na sabi ng isang lalaki na kasamahan ng asawa. Ngumiti naman si Yvonne bilang tugon. Bale, 4 ang kasama ng asawa, 3 lalaki at 1 babae. Ninitian ni Yvonne ang babae nang mahuli niyang nakatingin ito sa kanya. You are? Magiliw na tanong ni Yvonne sa babae. Jennifer. Tugon ng babae at bahagyang ngumiti sa kanya at tumingin kay Jeff. Okay guys, let's eat. Kompleto na ang lahat. Anunsyo ni Yvonne ng may ngiti. Nakaakbay pa rin sa kanyang balikat ang asawa. Nagsalo-salo ang lahat sa pagkain at nang matapos ay nagkaroon ng konting kasiyahan na siyang pinaka-enjoy ng mga bata. Are you happy, baby? Tanong ni Jeff sa anak. Yes, Daddy. Masayang sagot ng anak. Dami gift. Bibong sagot nito. Pareho silang natawa. Kinuha ni Yvonne ang anak sa asawa dahil aasikasuhin daw muna ni Jeff ang mga bisita. Happy birthday, baby! Nakangiting bati din ni Yvonne sa anak at hinalikan nito sa pisngi. Thank you, Mommy! Tugon ng anak at hinalikan din siya nito sa pisngi. Ginaya ang ginawa niya. Inaliw ni Yvonne ang anak kasama ang mga batang kakilala lang nito. Kitang-kita sa anak niya na masaya ito at nag-e-enjoy. Masaya si Yvonne dahil ganoon ang nararamdaman ng anak at naibigay niya rin ang para dito. Inilibot niya ang tingin upang hanapin sana ang asawa ngunit hindi niya ito nakita. Tinawag ni Yvonne ang yaya ni Jiro at ito ang pinagbantay niya sa anak panandalian. Nagkakasiyahan ng lahat sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isa't isa. Hinanap ni Yvonne ang asawa. Lumabas siya ng garden para tingnan ito sa ibang parte ng bahay. Natigilan si Yvonne nang makapasok sa kanilang bahay. Bumungad sa kanya ang asawa at ang kasama nitong katrabahong si Jennifer. Mukhang may pinagtatalunan ng dalawa bago pa siya dumating. Natigil lang na makita siya ng mga ito. Ngumiti si Yvonne sa asawa at sa babaeng si Jennifer. Hi, sorry to disturb. About work? Kalimutan niyo munang trabaho. Just enjoy this moment. Anyway, hon, let's go. Hinahanap ka na ng anak mo. Baling ni Yvonne sa asawa na tahimik lang. Pasimpleng tiningnan ni Yvonne ang babae. Napabuntong hininga siya. Let's go guys? Tanong niya sa dalawa bago muling ngumiti. Makulimlim ang panahon. Maagang umalis si Jess para pumasok sa trabaho. At kagaya ng dati ay may iwan si Yvonne para alagaan ang anak. Napabuntong hininga na lamang siya. Napatingin siya sa cellphone na nasa ibabaw ng mesa nang biglang tumunog yun hudyat na may tumatawag. Friend! Bungad ng nasa kabilang linya pagkasagot niya ito ng tawag. Oh, napatawag ka? Tanong niya sa kaibigan. Magkakaroon ng reunion 1 week from now. College schoolmates, we should be there. Sabi nito sa kanya. Pero hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Palagi may trabaho ang asawa ko. Tugon ni Yvonne. Pamilyado na siya kaya kailangan niya yung isaalang-alang. Friend, pwede mo namang isama ang anak mo at kahit asawa mo. That's okay. Sabi nito sa kanya ng kaibigan. Titingnan ko muna. Tanging sagot niya at nagpaalam na. Naging mabilis ang oras at nang sumapit ang hapon ay nag-isip na siyang mag-zumba. Napansin niyang nananaba na siya kaya magandang magpapawis kahit paminsan-minsan. Ngunit tapos na siya sa ginagawa. Maggagabi na pero wala pa rin ang asawa niya. Lagpas na sa oras na dapat ay pag-uwi nito. Kinuha niya ang cellphone at nagtipa ng mensahe. Malilate ka ba ng uwi? Pagtatanong niya at isinendang mensahe sa asawa. Nawalan siya ng ganang magluto ng hapunan kaya nagpaluto na lamang siya sa katulong. Ilang araw nang lumipas ang birthday ng anak nila at simula nun ay madalas ang pagiging late na uwi ng kanyang asawa. Mommy! Napabaling ang tingin niya nang tawagin siya ng anak. Yes, baby. Tanong niya nang marahan at kinandong ang anak. Where's Daddy?
He said he will go home early. Lumungkot ang ekspresyon nito. Ngumiti siya at ginulo ang buhok ng kanyang anak. Hindi na ito nabubulol sa pagsasalita. Mabilis itong matuto. Baby, baka malit si daddy mo dahil madaming work. Ano bang gagawin niyo? He said he will teach me Rubik's Cube and solve some problems. Nakangusong sabi ng anak. Ngumiti siya. Hindi ipinapahalata ang kakaibang nararamdaman at lungkot para sa anak. Ayaw mo bang si mami ang mag-teach sa'yo? Lumiwanag ang mga mata nito at nawala ang lungkot. Really, mommy? Masayang tanong nito. Sumapit ang alas 7. Tulog na ang anak nila at mukhang nalibang sa pagtuturo niya at napagod. Wala pa rin si Jeff at kahit isang mensahe o tawag ay wala itong tugon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit parang biglang may nagbago na hindi niya naipunto? Hindi pa siya kumakain. Gusto niyang hintayin ang asawa para sana sabay sila. Ngunit hanggang sa malipasan na siya ng gutom ay wala pa rin ito. Napagdesisyonan na lamang niyang umakyat sa kwarto nila para maligo at magbihis ng pantulog. Kung uuwi siya, uuwi siya. Mahinang sabi ni Yvonne sa sarili bago tuluyang pumasok sa kwarto. Nang matapos maligo ay kinuha niya ang wine na nasa mini ref ng kanilang kwarto at isinalin sa dalang baso. Binuksan niya ang sliding door ng balkonahe ng kanilang kwarto, dahilan para sumalubong sa kanya ang malamig na hangin na siyang dumampi sa kanyang balat. Rinig niya ang pagbukas-sara ng pinto ng kanilang kwarto ngunit hindi niya yun nilingon. Masyadong na-focus ang kanyang tingin sa tanawin sa ibaba. Dinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Huminto ito sa kanyang likuran at naramdaman na lamang ni Yvonne na may brasong yumakap sa kanyang bewang. Han! Tawag ng taong yun sa kanya. Hindi tumugon si Yvonne. Hindi rin niya alam ang itutugon. Sorry I'm late. It's just that maraming trabaho at hindi ko nabigyang pansin ng cellphone ko. Paliwanag ng asawa niya. Mukhang nakaramdam ito dahil sa pananahimik niya. Marahan niyang hinarap si Jeff bago matipid ng ngumiti. Naiintindihan ko. Kumain ka na sa ibaba, nakahanda ng hapunan mo. Nag-iwas ng tingin si Jeff sa kanya. Kumain na ako kasama ang mga katrabaho ko. Tumango si Yvonne at ininom ang natitirang inumin. Di magpahinga ka na. Hanggang sa matulog sila ay wala nang naging imik si Jeff at hindi na rin nagsalita pa si Yvonne. Kinaumagahan ay mas maagang nagising si Yvonne para sana mag-jogging, ngunit pagbukas niya ng pintana ay umuulan pala. Nagluto na lamang siya ng agahan nila na para bang hindi na ulit ng asawa niya ang umuwi ng ganoon ng walang pasabi. Inalis niya ang pagdududa. Naniniwala siyang mahal siya nito, kaya malabo ang naisip niyang ginagawa nito sa kanya. Malabong niloko siya ng asawa. May tiwala siya dito. Alam niyang hindi niya ito sisirain. Good morning. Pati ni Jeff sa kanya. Bihis na ito ng pang-opisina. Ngumiti si Yvonne. Good morning. Kumustang tulog mo? Maayos naman. Tugon nito at lumapit sa kanya para halikan siya. Hindi sa labi kundi sa noo. Where's Jiro? Gisingin mo ng bata, kakain na tayo. Utos ni Yvonne kay Jeff. Kasama niya ang yaya niya. Pababa na rin sila. Tugon ng asawa. Tipid lang na tumango si Yvonne at hindi na nagsalita. Sakto naman at natanaw na niya ang anak na karga ng yaya nito. Good morning, Mommy! Daddy! Masiglang bati ng anak nila at nagpababa sa yaya nito at tumakbo sa gawin niya. Good morning, baby! Nakangiting sabi ni Yvonne sa anak at hinalikan ito sa pisngi bago pinaupo sa upuang nakalaan para dito. Sabay-sabay silang kumain ng agahan. Katulong ng anak niyang kumain ng yaya nito dahil hindi pa nito kayang kumain mag-isa nang hindi nagkakalat. Han, tumawag ang kaibigan ko kahapon. Sabi niya magkakaroon daw kami ng college reunion next week. Pwede kang sumama at ang anak natin. Makakasama ka ba? Pagsasabi ni Yvonne at alanganin sa huling tanong. Busy ako next week sa trabaho. Pwede kang pumunta basta kasama ang bata. Sabi nito sa seryosong boses. Tumango naman si Yvonne. Weekends yun. May work ka? Hindi mapigil ang tanong ni Yvonne. Natigilan si Jeff sa pagkain at napatingin sa kanya. Yes, marami kasing trabaho sa opisina. Tahimik na tumango lamang si Yvonne at di na nagsalita pa.
Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang araw ng reunion nila. Ang mga araw na madalas ay late umuwi si Jeff ay naulit-ulit pa. Ayaw ni Yvonne na magdudahan ng asawa dahil nga sa may tiwala siya dito. "Are you ready, baby?" Tanong ni Yvonne sa anak. Nakabihis pa ito at ganun din siya. Magaganap ang reunion sa isang private resort. "Yes, mommy!" Masayang sagot ng anak niya. Magpapahatid na lamang sila sa driver papunta doon. Medyo matagal ang biyahe kaya kailangan nilang agahan. Maagang umalis si Jeff kagaya ng dati. Parang ang wala lang dito na aalis sila at doon mananatili ng isang gabi. Ngunit saka na lang niya iisipin ang pagbabago ng asawa kapag nakabalik na sila. Pagkalipas ng 3 oras ay nakarating na rin sila sa wakas sa kanilang destinasyon. Ang private resort ay pagmamay-ari ng isa sa naging kaklase nila nung college. Sinamar niya rin ang yaya ng bata para kahit papaano ay may katulong siya sa pagbabantay sa anak. Pumasok sila sa isang hotel na nasabing nasa loob ng resort. Nag-rent ng room na gagamitin. "Mommy, why is Daddy not with us?" Tanong ng anak niya. Your daddy's just busy sa work. Sa susunod ay kasama na natin siya. Okay?" Mahinahong paliwanag niya at ngumiti dito. "Si Mami muna ang kasama mo sa ngayon." Tumango ang anak niya at nagpakarga sa kanya. "Nasang lupalop ka ba nitong resort ha, Yvonne?" May gigil sa boses na tanong ng kaibigan mula sa kabilang linya. "Nandito lang ako sa harap ng resort's hotel." Kalmado niyang sagot. Kahawak kamay niya ang anak na tahimik na inililibot ang tingin sa paligid. Okay, papunta na ako." Sagot ng kaibigan sa kabilang linya at pinatay ang tawag. "Mommy, I want to swim!" Sabi ni Jiro sa kanya na ikinatingin niya dito. "Later, baby. Hintayin muna natin ang tita mo." Nakangiti niyang sabi bago inayos ang ilang hibla ng buhok na bahagyang inililipad ng hangin. "Yvonne!" Natigilan silang dalawa ng anak nang marinig ang tawag ng yon ng kung sino at nang lingunin nila yon ay nakita niya ang kaibigan. "Sis! Oh my! Ang baby boy mo ang pogi naman! Hi, baby!" Baling nito sa anak niya. "Hello po!" Tugon naman ng anak niya. "I'm your tita Dayan, kaibigan ng mami mo." Nakangiting sabi ng kaibigan at pinisilang pisngi ng anak niya dahilan para mapasimangot ito. "Halika na! Nasaan sila?" Tanong niya. Ayon sa nasabi ng kaibigan nung magkausap sila sa cellphone ay magkakaroon ng event mamayang gabi. "Nasa cottage sila." Sagot ng kaibigan at ito na mismo ang kumarga sa anak niya. Nang malapit na sila sa cottage na tinutukoy ng kanyang kaibigan ay hindi siya makapaniwala. Hindi ito isang ordinaryong cottage dahil halos kasing laki ito ng isang hall. Pumasok sila sa loob dahilan para makuha nila ang atensyon ng iba. Meron ding mga bata na halos kasing edad o mas matanda sa anak niya. "Yvonne Vasquez is here!" Anunsyo ni Dayan. Nakaramdam tuloy ng hiya si Yvonne. "And she's with her super cute baby boy!" Binati siya ng karamihan, ang ilan ay tango at ang ilan ay hindi naman sin. Ngumiti siya at bumati rin bilang tugon. "Sa wakas, umattend ka rin! Last time nagkaroon na hindi ka naman sumama." Sabi ng isang babae na sa pagkakatanda niya ay dati niyang kaklase. "Buntis kasi ako ng mga panahong yon." Nakangiti niyang sabi. Asan nga palang asawa mo? Hindi sumama?" Tanong ulit ng isa pa niyang dating kaklase. "Hindi siya nakasama. Madami kasi siyang aasikasuhin sa trabaho." Simple niyang sagot. "Baka iba nang inaasikaso niya na?" Komento ng isa nilang kasama. Natawa siya kahit na alam niyang biro lang yun. "Naku, hindi." Tanggi niya at bahagyang natawa. "Kayo talaga? Huwag niyong ang biruin ng ganyan si Yvonne. Sa ganda niyang yan malabong ipagpalit siya, no?" Pagtatanggol ng kaibigan niyang si Dayan. Napailing na lang siya at kinuha ang atensyon ng anak na ngayon ay nakikipaglaro sa ibang mga bata. Nang sumapit ang gabi ay tahimik siyang lumabas ng silid na kanilang inuukupa. Tulog na ang anak niya at kasama nito ang yaya niya kaya kahit papaano ay panatag ang loob niya. Merong event ngunit nawalan siya ng ganang umattend lalo na nang makita niyang wala man lang ni isang text o tawag mula sa kanyang asawa. Umupo siya sa buhanginan
at tinanawang karagatan. Napakapayapa nito. Ang mahinang paghampas ng alon at ang refleksyon ng buwan sa tubig dagat ay siyang nagpagaan sa mabigat niyang pakiramdam. Hindi man niya aminin ngunit pinagdududahan na niya ang asawa. Hindi na ito maintindihan. Naguguluhan siya kung bakit ganoon sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Hindi na malaya ni Yvonne ang luhang pumapatak galing sa kanya mga mata. Parang dinudurog ang puso niya sa isiping baka meron nang ang iba ang asawa niya. Natigilan si Yvonne nang may biglang lumitaw na panyo sa kanyang harapan. Nang mag-angat siya ng tingin ay sumalubong sa kanya ang isang pamilyar na lalaki. Gerald? Takang tanong ni Yvonne sa lalaking nasa harapan niya. Oh, ayaw mo bang tanggapin ng panyo? Bagot na tanong ng lalaki sa kanya. Alanganin naman niya itong tinanggap bago ipinuna sa luha na kanina lang ay walang tigil sa pagtulo. Thank you, sabi niya. Ibabalik ko na lang to bukas. Lalaban ko muna. Nahihiyang sabi niya. Walang naging tugon ng lalaki sa kanya, bagkus ay umupo lang ito sa kanyang tabi. Si Gerald ang lalaking nanligaw sa kanya nung college days nila. Pursigido ito sa kanya sa panliligaw, ngunit isang araw hindi na nagparamdam ang lalaki. Kaya nang nakilala ni Yvonne si Jeff ay nakuha ang loob niya nito at sa huli ay sila ang nagkatuluyan. Sinasaktan ka ba niya? Biglang tanong ng lalaki sa kanya na ikinatingin dito ni Yvonne. Ha? Maang na tanong ni Yvonne. Hindi ka iiyak kung hindi ka sinasaktan. At wala ka dito mag-isa kung maayos kayo. Seryosong sabi ng lalaki. Napayuko si Yvonne at nangalumbaba sa kanyang tuhod habang nakatanaw sa karagatan. Nagbago na kasi siya. Yung dibdib ko, punong-puno ng katanungan na naging pagdududa. Mababang boses niyang sabi. Pakiramdam ko, niloloko ko ng asawa ko. Sa isiping yun ay muli siyang napaluhan na agad niyang pinunasan ng panyo. Bakit hindi mo alamin? Para mawala yung katanungan na pagdududa mo. Suwestyon ng lalaki sa kanya. Animong yun lang ang tanging paraan. Mas natatakot yata akong alamin ang totoo. Natatawa sa sariling sagot niya. Don't be a coward. Face it. Sabi sa kanya ng lalaki. Magtatanghali na nang bumiyahe sila pa uwi. Kanina lang ay nagpadala ng text si Jeff sa kanya. Isang matipid na mensahe pagkatapos ay wala na. Napabuntong hininga na lamang siya at tinitigan ng mahimbing na natutulog niyang anak. Marahan niyang sinuklay ang buhok nito gamit ang kamay. Gusto niya itong bigyan ng kompleto at masayang pamilya. Huwag sanang masira ang pangarap niyang yun. Ilang oras ang itinagal nila sa biyahe at nang sa wakas ay makarating sila sa bahay ay lumabas na sila ng sasakyan. Gising na ang anak niya kaya inalalaya niya ito at inutusan ng katulong na kunin ang mga gamit at iayos. Mommy, I'm hungry! Sabi sa kanya ng anak. Okay, wait mommy here okay? Ipagluluto kita. Sabi niya bago inupo ang anak sa isang stool chair na nasa kusina. Nang matapos mapakain ng anak ay hinayaan niyang ang yaya muna nito ang magbantay dito. Masama ang pakiramdam niya at para bang lalagnatin siya dahil siguro sa biyahe. Natulog at nagpahinga siya sa kanilang kwarto at nagising lang nang maramdaman niyang may humahalik sa kanyang pisngi. Nang imulat niya ang mga mata ay bumungad sa kanyang anak. Mommy, gising ka na! Masayang sabi ng anak. Yes baby. Anya sa paos na boses. Masakit man ang lalamunan niya at masama ang pakiramdam. Pinakiramdaman niya ang sarili sa pamamagitan ng pagsalat sa kanyang noo. Napabuntong hininga siya nang makumpirmang nilalagnat nga siya. Mommy, you're hot na po. Mahinang sabi ng anak niya habang nakanguso. Ngumiti siya dito na parabang sinasabi niyang okay lang siya. I'll be fine baby. Now, go to your yaya and ask her to take care of you. Baka mahawa ka pa sa akin. Sabi niya sa malumanay na boses. No mommy, I'll stay here. Aalagaan po kita. Pagpupumilit ng anak at niyakap siya sa bewang. Napangiti si Yvonne at hindi maiwasang mapaluha. Masaya siyang nandito ang anak niya sa tabi niya at ganito ito. Sana ay nandito rin ang ama nito para alagaan siya. Habang binabantayan siya ng anak niya, ay hindi nito napigilang hindi antukin, kaya sa huli ay siya ang nagbantay sa anak.
Mahina siyang natawa sa kakyutan ng anak. Bumukas ang pinto ng kanilang kwarto at bumungad sa kanya si Jeff. Umayo siya ng higa sa tabi ng anak. Hindi niya binigyang pansin ang asawa. Lumapit ito sa gawin niya at hinalikan siya nito sa noo. Hindi nagsalita si Yvonne at hinayaan lamang ito. Nakauwi na pala kayo. Wika ni Jeff. Oo. Seryosong tugon ni Yvonne. Pasensya na. Naputol si Jeff sa pagsasalita nang sumingit si Yvonne. Ayos lang, magpapahinga na ako. May pagkain sa kusina kung gusto mong kumain. Magpahinga ka na rin pagkatapos. Sansala niya sa iba pa nitong sasabihin bago niya kapanganak at ipingkit ang mga mata. Lumipas ang ilang araw ay hindi na nakapagpigil pa si Yvonne, ngunit paano ang gagawin niya? Natigilan siya nang mag-ring ang cellphone niya. Agad naman niya itong sinagot nang makilala kung sino ang caller. Yvonne! Bungad ng nasa kabilang linya pagkasagot niya sa tawag. Ano yun? Tanong niya sa kabilang linya. You won't believe what I'm seeing right now! Mahina ngunit pasigaw na sabi ng kaibigan sa kabilang linya. Ano ba yan? Bakit multo ba yan? Sarkastikong tanong niya. It's your husband! Sabi nito na ikinatigil ni Yvonne na saglit na napatulala. Bakit? Anong meron sa asawa ko? Seryosong tanong niya ngunit sa kaloob-looban ay kinakabahan. Nandito siya sa hotel na pinagtatrabahuan ko. Sabi ng nasa kabilang linya. Baka may kaibigang bibisitahin. Pagpapagaan niya sa loob sa sarili. Gaga, may kalingkis na ahas habang nasa front desk nitong hotel na pinagtatrabahuan ko. May gigil sa sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Pagaksyang natawa. Friend, huwag ka namang magbiro ng ganyan. May trabaho ang asawa ko, kaya paanong nandyan siya? Bibigyan kita ng pruweba para masabi mong hindi kita niloloko. Seryosong sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Pinatay ng kaibigan niyang tawag at ilang saglit lang ay nagpadala ito ng picture at nang buksan ito ni Yvonne ay kusang nanginig ang kamay niya at nahulog ang hawak na cellphone. Nangatal ang kanyang labi at hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Nasa litrato ang larawan ng asawa niya na may kasamang babae. Ang suot nitong polo kanina ay ganun rin ang nasa larawan. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam niyang asawa niya yun. Nakatagilid man ay malinaw yun para sa kanya. Walang awat ang pagtulo ng mga luha niya. Parehas niya itong pinunasan at pinakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng makita ng anak niya sa ganoong kalagayan. Tumayo siya at naglakad paakyat sa kanilang kwarto para magbihis. Hindi na niya kayang tumahimik pa. Nang makontento sa itsura ay saka siya lumabas ng kanyang silid. Sa sala ay naabutan niya ang anak at ang yaya nito na nanonood ng TV. Nilapitan niya ito. Baby, aalis muna si Mami, okay? Babalik ako. Mommy, can I come? Tanong ng anak niya at yumakap sa kanya. Napangiti naman siya kahit papaano, ngunit ang ngiting yun ay hindi kayang abuti ng kanyang mga mata. Next time baby, hindi pwede ngayon eh. Don't worry, babalik si Mami agad. May pasalubong ako sa'yo, okay? Doon lang umiti ang anak niya na animoy mahika ang salitang pasalubong dito. Matapos niyang ibili ng anak sa katulong ay saka siya lumabas sa kanilang bahay para pumasok sa sariling sasakyan. Parehas siyang nagpakawala ng buntong hininga bago niya binuksan ang makina ng sasakyan. Pigil-pigil niya ang pag-iyak habang nagmamaneho. Kailangan niyang maging matapang. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating na rin siya sa hotel na tinext ng kanyang kaibigan. Labis-labis ang kaba ni Yvonne nang pumasok siya sa loob ng hotel. Sinalubong siya sa front desk ng kaibigan niya. Gusto mo pa bang samahan kita? Tanong ng kaibigan niya na alanganin nitong ngumiti para sa kanya. Tipid siyang ngumiti. Huwag na, nasa ng hotel room. Hindi namin pwedeng sabihin pero dahil malakas ka sa akin, isisend ko sa'yo. Sabi ng kaibigan at nagtipa sa cellphone nito at ilang segundo lang ay may natanggap na siyang mensahe. Salamat. Sabi ni Yvonne at umalis. Sumakay siya sa elevator na maghahatid sa floor na gusto niyang puntahan. Labis ang paghuhuramentado ng kanyang puso. Nasasaktan at parang paulit-ulit na tinutusok ng karayom. Nang bumukas ang pinto ng elevator ay malalim siyang nagpakawala ng buntong hininga bago lumabas. Hinanap niya ang hotel room at hindi na siya nahirapan pa
dahil nasa hindi lang ito kalayuan. Lakas loob siyang kumatok sa pinto. Kailangan niyang tatagan ang loob niya. Hindi man para sa kanya kundi para na rin sa anak niya. Muli siyang kumatok at sa pagkakataong ito ay nag-doorbell na. "Babe, dalian mo ah! Bumalik ka kaagad!" Mula sa labas ay dinig ni Yvonne ang boses na yon at ilang saglit lang ay bumukas ang pinto. Bumungad sa kanyang asawa na walang pang itaas na damit. Napakuyom ang kamao niya sa pagpipigil ng pag-iyak. Malakas niya itong sinampal, dahilan para mapabaling ang pisngi nito sa kaliwa. At nang magtama ang mga mata nila ay walang kasing sakit at sama niya itong tiningnan. "Paano mo nagawa sa akin to?" Matapang man ngunit kusang bumigay ang boses ni Yvonne nang itanong yon sa asawa. Han, Tawag sa kanya ni Jeff. Ang mga mata nito ay puno ng pagkagulat, ngunit may bahid ng lungkot at sakit na hindi niya alam kung bakit pagkatapos ng ginawa nito. "Huwag mo ko matawag-tawag na Han! Manloloko ka!" Gigil na sigaw ni Yvonne. "Babe, anong nangyayari?" Bumungad kay Yvonne ang babaeng kadarating lang na galing sa loob ng isang kwarto. Tanging ang suot lang nito ay ang polo ng asawa niya. "What the heck?" Hysterikal na sigaw ni Yvonne at hindi napigilan ang sariling suguri ng babae para sampalin at sabunutan. Hindi nito nagawang manlaban kay Yvonne dahil sa gulat. Inawat siya ni Jeff at inilayo sa ngayong nakasalampak na babae. "Huwag mo akong hawakan! Ang dumi-dumi mo!" Galit niyang sabi, ngunit ang mga mata niya ay tinraidor siya dahil bumigay ang kanyang mga luha. "Iniwan ko ang buhay na meron ako noon para sa'yo! Sinuway ko ang magulang ko! Pinili kita dahil mahal kita! At pagkatapos ganito lang ang gagawin mo!" Nabasag ang matapang niyang boses at hindi maiwasang hindi mapahagulhol. Si Jeff ay nanatiling tahimik at napayuko. "Hindi mo man lang inisip ang anak mo!" Mababang boses niyang sabi. "Bakit hindi mo man lang ako niloko nung wala pa tayong anak? Para sana hindi tayo umabot sa ganito!" Pagak siyang natawa sa huling sinabi. "Anong pagkukulang ko sa'yo? Ha?" Nangihina niyang tanong bago ito tinitigan sa mga mata. I'm sorry. Tanging sinabi ni Jeff. "Damn it! Hindi ko kailangan ng sorry mo, Jeff! Tinatanong kita! Ano bang pagkukulang ko sa'yo?" Gigil niyang tanong sa asawa. Bakit? Bakit dahil ba to sa babaeng to nakatrabaho mo at buong araw mong kasama? Ano, Jeff? Sagutin mo ako! Nag-hysterical niyang tanong. You're always busy with our son. Wala tayong oras para sa isa't isa. Sa wakas ay nakapagsalita na rin si Jeff. Namilog ang mga mata ni Yvonne at muling natawa ng pagak. Hindi makapaniwala sa naririnig. Asshole! Naririnig mo bang sinasabi mo, ha? How could you think of that? Hindi makapaniwalang tanong niya. Gago ka! Mahinang bulong niya. Anak mo yung tinutukoy mo, Jeff. At palagi kong sinisigurado na meron akong oras na nakalaan para sa'yo tuwing uuwi at papasok ka sa trabaho mo. Napahawak si Yvonne sa pader dahil sa panghihina ng kanyang tuhod. Para bang anumang oras ay mawawala na siya ng balanse. Para yatang sa bawat segundong lumilipas ay nadudurog ang puso niya. Kahit sino ay lolokohin ka. Sabat ng babae ni Jeff, si Jennifer, ang katrabaho nitong dinalan sa bahay nila nung birthday ng anak niya. Nagpantig ang tenga ni Yvonne sa kanyang narinig, ngunit hindi siya kumilos para sugurin ito. Losyang mo na at nagkakalaman. Base sa kwento sa akin ni Jeff, halos anak niyo na lang inaasikaso mo. You shut up! Wala kang alam sa mga sinasabi mo. Hindi rin magbabago niyan ang katotohanan na isa kang malanding hitad na pumatol sa pamilyadong tao. Galit at malamig niyang sabi. Binalingan niya ng tingin si Jeff na hanggang ngayon ay nakatitig sa kanya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo to. Huling sabi ni Yvonne at mabibigat ang mga yabag na nilisa ng silid na yon. Nang makapasok sa loob ng elevator ay kusang nanghina ang mga tuhod niya. Kusa itong bumigay kasabay ng muli niyang paghagulhol. Hindi siya makapaniwalang kayang gawin yun ng kanyang asawa. Nagawa siya nitong lokohin ng ganun lang na hindi man lang nito inisip ang anak nila, ang mararamdaman niya at ang pinagsamahan nila. Hindi niya alam ang gagawin,
Wala siyang lakas ng loob na umuwi agad ng kanilang bahay at salubungin ng kanilang anak. Sa isiping hindi niya ito mabibigyan ng maayos, buo at masayang pamilya ay mas nagpadurog sa kanyang puso. Kaya naman niya sigurong palakihin ng anak na hindi kasama ang ama nito. Siguro nga ay nagkulang talaga siya bilang asawa kaya nagawa ni Jeff ang bagay na yun sa kanya. Namalaya na lamang ni Yvonne na nasa tapat na siya ng kanilang bahay, ang bahay ng kanyang mga magulang. Para bang may sariling buhay ang mga kamay niya at kusa itong nagmaneho patungo sa bahay ng mga magulang niya. Mapait siyang napangiti. Isa siyang sutil na anak kaya siguro ito ang napala niya. Pinaglaban niya ang taong akala niya ay kayang ibigay ang pagmamahal at pag-aalaga katulad ng ibinigay niya dito. Bukana pa lang ng kanilang bahay ay tanaw na ni Yvonne ang kanyang ina. Nang makita siya ng ina ay gulat ang rumehestro sa mukha nito. "Yvonne, anong nangyari?" May pag-aalala sa boses na tanong ng kanyang ina sa kanya. Hindi napigilan ni Yvonne ang sarili at agad na niyakap ang ina. Bigla na lang siyang napahagulhol sa balikat ng ina. Animong isa siyang bata na sinaktan at iniwan ng kanyang mga kalaro o kaibigan. "Mom, he cheated on me!" Basag ang boses niyang sabi sa ina. Hindi nagsalita ang kanyang ina, bagkus ay niyakap siya nito ng mahigpit at hinagod ang likod niya. At nang bahagya siyang kumalma, ay sa kanya hinarap ang kanyang ina. "You have to be strong, sweetheart." Masuyong sabi ng ina niya. Ang mga mata nito ay malamlam habang nakatingin sa kanya. "You choose him. Tinanggap mo ang kasiyahan mo. Tanggapin mo rin ang sakit. Think about your child. May anak ka na at hindi ka na isang bata o dalaga. Ikaw na magdedesisyon sa buhay mo." Are you sure na magpa-file ka against them? Tanong sa kanya ni Gerald. Ito ang abogadong kinuha niya. Nalaman lang niya na isa itong abogado na inirekomenda ng kaibigan niya. "Yes." Sagot niya. Animong wala lang ngunit sa loob-loob niya ay apektado siya ng sobra dahil na rin sa nangyayari. Gusto niyang ma-realize ng asawa niya at ng kabit nito na mali ang ginawa nila. Kaya niya ito ginagawa. Nag-file siya ng kaso laban sa kanila. Mahal mo pa rin ba siya? Tanong sa kanya ni Gerald. Napaangat siya dito ng tingin. "He's my husband. Of course I will. Pero hindi ibig sabihin nun na palalagpasin ko lang ginawa niya. Sinaktan niya ako at niloko niya ako. Hindi man lang niya inisip ang anak namin." Sa kabilang banda, nakatulala si Jeff habang nakatingin sa rehas na harang. Naging mabilis ang proseso dahil sa magaling na attorney ni Yvonne. Handa siyang tanggapin ang kaparusahang ito dahil pinagsisisihan niya ang nangyari. Napakalaking pagkakamali ang nangyari. Naalala niya nung una silang nagkakilala ni Yvonne. Katatapos lang nitong graduate sa college nang makilala niya si Yvonne nang malaman niyang may manliligaw dito at kinausap niya ang lalaki. Pinalayo niya ito para makuha niya ang atensyon ni Yvonne. Nang maging sila ay hindi payag ang mga magulang ni Yvonne sa kanya, ngunit pinaglaban siya nito. Hanggang sa ikasal sila at magkaroon ng anak ay naging matatag ang relasyon nila. Ngunit nagbago nang makilala niya si Jennifer. Nadala siya ng tukso at naging negative ang pananaw niya sa relasyon nilang mag-asawa. Mapait siyang napangiti habang inaalala ang masasayang memoryang meron sila ni Yvonne kasama ang anak. Pagkaraan ng ilang buwan ay hindi makapaniwala si Jeff na nalaman niyang nakalaya na si Jennifer dahil nakapagpiyansa ito. Sa kabilang banda ay gulat at galit ang naramdaman ni Yvonne nang merong pumunta sa kanilang bahay at nagsasabing kailangan na raw nilang umalis dahil nabenta at may bagong nagmamay-ari na daw dito. "Bahay ko to! Hindi ako aalis!" Galit niyang sabi. Pera nilang dalawa ni Jeff ang pinagpagawa ng bahay at hindi makakapayag ng ganun-ganun na lang ang mangyayari. Ma'am, naibenta na po itong bahay. Kailangan niyo na po talagang umalis dahil lilipat na ang susunod na araw ang may-ari nito. Naibigay na rin po sa bagong may-ari ang mga importanteng dokumento. Katulad na lamang ng titulo nitong bahay. Paliwanag ng lalaki na nagtatrabaho sa subdivision. "Gusto ko makausap ang nagbenta ng bahay at ang bagong may-ari. Sa oras na hindi niyo sila iharap sa akin, aabot tayo sa korte." May pagbabanta sa boses niyang sabi. Hindi siya makakapayag na mapaalis sa sarili niyang bahay. "Hindi ako aalis hanggat hindi niyo hinaharap sa akin." Final na sabi niya. Iniwan muna niya ang anak sa mga magulang niya upang magbantay.
Mabuti na lang ay nakausap niya ito ng maayos at pumayag na doon manatili. Kinaumagahan ay may nagpunta sa kanilang bahay. Napag-alaman ni Yvonne na ito ang bagong nakabili ng bahay nila. Merong nagbenta sa amin ng asawa ko nitong bahay. Akala namin sa kanya dahil meron siyang titulo at iba pang mga dokumento. Kwento ng babaeng nakabili. Kasama nito ang asawa. May I know who this person is? Anong pangalan niya? Tanong ni Yvonne. Sunod-sunod ang dagok sa buhay niya. Una ay ang panluloko ng asawa niya, ang pagkakakulong niya dito at sa kabit nito. At sumunod naman ay ang pagkakabenta ng kanilang bahay. Sariwa pa ang sakit ngunit dinaragdagan na naman. Jennifer ang pangalan niya. Ang sabi niya ay sa kanila ng kasintahan niya ang bahay na to. Napakuyom ang kamao ni Yvonne. Nilukob ng galit ang kanyang puso. Kinausap niya ang mag-asawa at pinaliwanag ang totoong nangyayari at sinabing siya ang tunay na mangyari ng bahay. Mabuti na lamang at nagkaintindihan sila at napakiusapan niya ang mga ito. Hindi na kailangan pang mag-usap kasama ang abogado. Ngunit ang babaeng yun, si Jennifer ay hinding-hindi niya palalagpasin. Gusto niyang ayusin muna ang lahat ng gusot bago niya isusunod ang buuin ng pamilya niya. Friend, ano nang plano mo? Tanong kay Yvonne ng kaibigan. Hanapin siya at ipakulong. Seryosong sabi niya. Sinira niyang pamilya ko. Mahina ang boses ng sabi. Ang asawa mo, paano siya? Tanong ng kaibigan. Hahayaan ko muna siyang manatili sa kulungan. Ito niya dahilan para bahagyang tumirot ang kanyang puso. Sa isiping nasa kulungan ito ay nasasaktan siya. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan nito ay hindi niya maiwasan sa kanya na mahalin pa rin ang asawa. Hindi yun magbabago. Paggabi na nang makauwi si Yvonne sa kanilang bahay, walang kasing tahimik. Pinaalis niya muna pansamantala ang mga katulong at driver at tanging siya na lang ang natira. Ang anak niya ay pinagbakasyon niya muna sa poder ng mga magulang niya. Ayaw ni Yvonne na makita siya ng anak na nasa pinakamababang parte siya ng buhay niya. Umupo siya sa kama at inilibot ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Mapait siyang napangiti habang inaalala ang masasayang memorya nilang mag-asawa kasama ang anak. Napahawak siya sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib nang maramdaman niyang kumikirot yun. Namalayan na lamang ni Yvonne ang sariling walang tigil sa pagluha. Damn you, Jeff! Mahinang anas niya na puno ng hinanakit. Ni minsan ay hindi niya naisip na mangyayari sa kanya ito, na mangyayari sa kanilang mag-asawa ang ganito. Sa sumunod na araw ay sa wakas ay nahanap na rin si Jennifer. Nahuli na ito dahil may arrest warrant ang mga pulis laban dito. Adultery at falsification of document ang kaso nito dahil ginamit ng babae ang dokumento para ibenta ang bahay nila Jeff at Yvonne. Nang malaman yun ni Yvonne ay agad siyang umalis sa kanilang bahay para magtungo sa presinto. Nangangati ang kamay niyang makita ang babae. Hindi na siya makapaghintay. Nang makarating sa presinto ay huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob ng isang office kung nasaan ang babae. Pagkapasok sa loob ay nakita ng mga mata niya ang babae, agad niya itong nilapitan at sinampal. Dahil sa gulat ay hindi nakailag ang babae. Para yan sa panluloko mo! Galit niyang sabi. I will make sure that you will rot in jail! Tugtong ni Yvonne habang may nanlilisik na mga mata. Galit at sakit ang makikita sa mga mata nito na hindi niya mapigilan. Nakapagtataka namang napayuko na lamang ang babae. You ruined my life! You ruined my family! Sinira mo lahat! Ang galit na boses ni Yvonne ay unti-unting humihina at nababasag. Ang pangarap kong buo at masayang pamilya ay kinuha mo sa akin! Sorry. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig niya yon sa babae. Baka sa tono ng pananalita nito ang sinseridad. Sana ganun lang kadaling humingi ng tawad. Pero hindi. Dahil hindi na maibabalik pa ang nasira. Kalmadong sabi ni Yvonne. Sana bago mo, niyo ginawa yun. Sana inisip niyo muna ang kahihinatnan nito. Nang makapasok ng presinto at makapasok sa loob ng sasakyan, ay nangihina siyang napasandal sa driver's seat. Dumako ang paningin niya sa maliit na salamin ng kotse at doon niya nakita ang sariling refleksyon. Makasampagod sa maganda niyang muka. Para sa anak ay ipinapangako niyang ibabalik niya sa dati ang lahat.
Huminga ng malalim si Yvonne, ngumiti sa sarili. Kakayanin niya ito. Napagdesisyonan ni Yvonne na umalis ng bansa kasama ang anak. Ang alam lang ng kanyang anak ay busy sa trabaho ang kanyang ama kaya hindi nila ito nakakasama. Nasasaktan si Yvonne sa tuwing hinahanap sa kanya ng anak niya ang ama nitong si Jeff. Hindi gustong ipaalam ni Yvonne sa anak ang tunay na nangyayari. Napakabata pa nito at hindi pa nito dapat matuklasan ang mga ganong bagay. Masasaktan at maguguluhan lamang ang bata. "Mommy, where are we going?" Inosenteng tanong ng anak niya. "Pupunta tayo ng Paris. You want that?" Nakangiting tanong niya sa anak. "Yes, Mommy! Wow! We're going to City of Love, Mommy! Dapat sa next time, di na busy si Daddy tapos kasama natin siya." Pagsasabi ng anak, bahagya pa itong nabubulol dahil tuloy-tuloy ang pagsasalita nito. Ngumiti lang si Yvonne sa anak, ngunit sa loob-loob niya ay umaasa siyang sana nga ay makasama nilang muli ang asawa niya. Ilang araw ang lumipas hanggang sa maging linggo. Mga buwan at umabot ng mahigit 1 taon ang lumipas. Nagtatanong na rin ang anak niya at mukhang nababagot na sa bakasyon nila. Handa na nga ba si Yvonne na bumalik? Isang gabi ay tumawag ang ina niya. "Mommy, napatawag ka. May problema po ba?" Tanong niya sa ina. "Ibinalita sa amin. Merong sakit si Jeff." Sabi ng ina sa kabilang linya na ikinakurot ng puso niya. Para bang signal yon para umuwi sila ng anak sa Pilipinas. Naging mabilis ang proseso. Sa sumunod na linggo ay flight na nila. At nang bumaba ang eroplano ay sinakyan nila sa Pilipinas ay hindi maiwasang hindi makaramdam ng kaba ni Yvonne. Magkikita silang muli. Kaya na nga ba niya itong harapin? Kailan ba ang huling pagtatagpo nila? Nung araw na nalaman niya ang totoong nangyari. Yun ang huli at hindi na siya muling nagpakita pa dito. "Mommy, di na po ba busy si Daddy?" Tanong ng anak bago sila pumasok sa loob ng sasakyang sumundo sa kanila na inutusan ng kanyang ina. "Let's see, baby." Ngiting saad niya sa anak. Sa bahay ng mga magulang niya sila pansamantalang umuwi at dahil sa pagod sa biyahe ay pareho silang nakatulog ng anak. Kinaumagahan ay maagang nagising si Yvonne habang mahimbing pa rin ang tulog ng anak. Tahimik siyang kumilos habang naghahanap ng maisusuot. Kinakabahan siya at nang sa wakas ay makapili na ng isusuot ay saka siya nagdamit at tiningnan ng refleksyon sa salamin. Maraming nagbago sa kanya. Animong bumalik siya sa pagkadalaga. Bumagay sa kanya ang dark red na sexy dress na pinaresan niya ng kulay itim na heels. Ang ngayoy kulot na buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Naglagay siya ng sapat na kolorete sa muka pagkatapos ay pinagbasdan niya ang refleksyon sa salamin. Napakaganda. Yun ang definasyon sa kanya. Ang dibdib niya ay labis ang kabog nito. Kinakabahan. Habang nakaupo sa visitation area ay kinakabahan si Yvonne, ngunit inayos niya ang sarili at pinakalma. Ilang saglit lang ay natanaw na niya ang pakay niya. "Yvonne!" Tawag sa kanya ng taong yun. "So first name basis na?" Pagtatanong niya. Ewan ba niya kung bakit yun ang unang lumabas sa kanyang bibig? Maliit na ngumiti si Jeff, ang asawa niya sa kanya. "Asawa pa rin ba ang tingin mo sa akin?" "What do you think?" Balik tanong niya. "Sa tingin mo, bakit hindi pa tayo nag-anak kung hindi na?" Makahulugang tanong ni Yvonne. The way they talk ay para bang bumalik sila sa simula. Napangiti si Jeff at walang sinayang na oras. Tinawid ang pagitan nila para yakapin siya. "Damn, honey. I'm so sorry. Please forgive me." Hingi nito ng tawad sa kanya habang magkayakap sila. Lihim na napangiti si Yvonne. Lumipas na ang taon ngunit ang pagmamahal na meron siya sa asawa ay hindi nabawasan o nawala man lamang. Na kahit ganun kasakit ang ginawa nito sa kanya ay hindi naglaho ang pagmamahal niya. "Matagal na kitang napatawad, Jeff." Tugon ni Yvonne nang maghiwalay sila ng yakap. Ngumiti siya sa asawa. Malaki ang pinagbago nito. Pumayat ito at halatang napabayaan ng sarili dahil na rin siguro sa nagkasakit ito. "Pangako, babawi ako sa iyo at sa anak natin. Hon, please, can you give me another chance?" May pagsusumamo sa boses na tanong sa kanya ni Jeff. Bago pa man siya umalis ng bansa noon ay napatawad na niya ang asawa at bago pa man siya makauwi ng Pilipinas ay nakapagdesisyon na siya. "Magsisimula tayo muli." Nakangiting tugon ni Yvonne sa asawa.
Hinihintay ka na namin ng anak mo. Makakauwi ka na. Maluha-luha siyang niyakap nito at hinalikan sa labi na ikinapikit ng mga mata ni Yvonne bago ito tinugon. They were now finally home. Malaya na para sa bagong simula. I love you. Thank you for giving me a chance. Nakangiting sabi ni Jeff sa kanya. Ang lahat ng nangyari ay pinagsisisihan ko. Shh! Putol ni Yvonne at muling hinalikan ng asawa. Ayoko nang paulit-ulit. I love you too. Gusto ko nang umuwi. Hinihintay na tayo ng bata. Mahinang natawa si Jeff sa kanya. Uuwi na tayo. Sa huli, ang pagmamahala nila ang nanaig. Matapos ang napakalaking pagsubok ay may bagong simula. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!